Kasalong ka sa NTCC, tulong mo ka. First, naman lang yung mga gusto ko yung lahat sa mga tulong ko sa mga so, kaya mayroon ng pagkakulas. Laod dito kami noon. Kung anak sa mga abogado, sa kasi-mister, hindi sa po, kamu, nanglan mo mag-isgot anak, tulog di ang hindi matay, hindi tayo. Hindi tayo mga kani. Baon na nato ang tulungan di kaayo na nakaalakos sa Salamat. Kailangan. Hello. Ato lang po akong Delmar and Abigail. Ang importante kaayo nga mga articles sa balaod sa Panginoon na naisgutan na to before mo mag-idol. ang meaning ng gula ng idol. Ang meaning ng idol, mo na mo idol. Abbreviation ba na siya? Pasabot gila na. Ingon ka nga, yes, I will perform all the obligations provided under the law. Meaning, inong isa atin, inong buhaton ang mga obligation na na-enumerate sa balaod. Sa umanimong pag-comply, kung wala kay idea, kung sa itong mga enumerate sa balaod, kung wala, nisbutan na ito para pag ingon ninyong idol, na ay meaning. Idol, ha? Okay. Ang balaod sa Kaminyoon, nasulod na siya sa litawag na ito, the Family Code of the Philippines. Umamin niyo ko ba? The Family Code of the Philippines. So, the Family Code of the Philippines, nahimo din siya effective August 1988. So, at that time, bago atong constitution, mahal na atong mga public officials na i-review ang mga balaod sa Kaminyoon. So, unang nahimo ni the Family Code of the Philippines na ay more than 250 articles ng taas-taas din mga balaod. Ang tanang ninyo diri sa atong nasod, kinahanglan adunay idea unsa ning Family Code of the Philippines. Nganuman kay kung once na ninyo ka under na kaaning nga balaod, kinahanglan imo nang sundon ang naa sa balaod nga Family Code of the Philippines. Naama din tutanan ang gimbuhaton sa usa ka ninyo. Okay. So, Article 1 of the Family Code states that marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law. So, dapat, kung magpakasal mo, na ay mga requirements niya, tuman mo sa civil registrar, no? Katutanan nga mga requirements, nasulat to sa the Family Code. Yung giatian. Kunya, maunang dili sa atong nasod, dili pwede maghingo ang duha ka lalaki o duha ka babae. Sunod ani nga balaod kay niingon man atong balaod nga a man and a woman. So dili pwede duha ka lalaki o duha ka babae. Ngano man nang hingo man ka Dilma ni Abigail. Wala sila yung microphone. Ano matignan niya ka Dilma? How about you, Abigail? Sa po mo ang rason nung si Dilma mong din? Wow. Okay. So, tanaw na to, unsa man dahil nasulod sa the Family Code of the Philippines. Unsa may purpose sa Kaminyoon under sa atong balaod. So, the law says, marriage is for the establishment of conjugal
and family life. So, nabantayan nimo ihapit sa banag asawa, wala ni dinso og pagtukod og pamilya, no? Hanuman, because the law is wise. Maalamon ang balaod. Ihapit siya sa banag asawa, nagpasabot ng gimanduan ang banag asawa na kanunay ipalig-on ang inyong relasyon. Kay diha sa lig-on nga relasyon sa banag asawa, basihan ang pagtukod sa inyong pamilya. Ano nakaingon man ang balaod, anak? Because the law knows that your children will learn from how you treat each other. So you are the mirror from which your children will see. Saon pagdala sa laing tao. Kung dili ninyo maayo pagdala ang inyong isa't usa, ang inyong mga anak magdako nga maghuna-huna nga anak dai pagdala og laing tao, di lang nimo tagdon. Di lang ka pwede magpasalamat isang ibuhat na ano. Kay kani man ko usually ang bala asawa, labi nagdugay na ninyo, makalimutan nagpasalamat. Kaya ang bana o siya asawa, kaysa iyang una-una, yan, ang buhat ko. No, pasalamat ka na. Kabalo naman siya, anak. Pero, ang atong balaod, nagmando. Nabisan pa, o. Pulo na mo katuig. 30 na mo katuig. 50 na mo katuig. Bisan ka, ugod-ugod na mo. Nanglan. Ang date nga po mo. Bigid kalimtan ang inyong relasyon. Bisan pag naan na mo yung mga anak. Ayaw, himo ang rason na naan na mo yung anak. Ngayon na dahil na hilas ka kayo mo. Lukhaluk. Lain ba ulit? So, pero nagmando ang balaod. Humuon sila ninyo. Ay, nagkalimti ha? Sa 30 na katuig ka, ugod-ugod na. Holding hands gihapon. Mag-date gihapon. Nawala ang anak. Lahi po itong activity sa family. Lahi itong bana o asawa. Kuhan daw ninyo, balong mo sa answer ninyo, complete the sentence. The family is the basic unit of society. So this is the connection actually. Why our state or our public officials enacted the family code of the Philippines. Why? Because the family is the basic unit of society. And who has the responsibility of managing our society? Ang atong public official. No? They are like owners of a house nga itukod. Kung magpatukod kag balay, gusto ka nga ang basic building block, ang hollow block, ligon, na itukod sa imuhang balay. Dili itong hollow block nga maupay pag-deliver na bungkag na. Siyempre, kung ikaw tagiya, imong yung i-make sure nga ang hollow block na gamiton, katong ligon. Maupo na ang rason nganong atong mga public officials. I-make sure nila nga ang family code ma-enact o ang mga huwes kung kami ang magkasal, mapasabot o madiscuss sa banag asawa. So kung ang family mo ay basic unit sa society, ang kamyoon o ang kasal mo ang pundasyon sa pamilya. So sakto na inyong gihimo kasal ba nito? Para pag magkasal niyo, among ipalig-on ang inyong relasyon, and then from that strong relationship, you will be able to build a strong family. So, saghan ka rin na di nang tuwag kasal, no? Mag-ipon na lang. Kung mag-ipon na lang, iyon man ang balaod na ang kasal at ang kaminoon isa kahaligi sa nasod na dili dapat supakon. Una-una
Kung ang kasal, papel na lang, pero una-una, ani. Kung ang balay, na pulo kahaligid, duhara ang gianay, natindog pa ang balay din. Common sense. Pulo kahaligid, duhara ang gianay, natindog pa ang balay din. Ha? Siyempre, matindog pa. Pulo yan, niya, duharay gianay. So, maupo na sa pagkakaroon. Ang Pilipinas, mas daghan pa mutuo o kasal. So, dili pa nato makitaan ang consequence aning statement nga papel ra ang kasal. Pero kung makinuod magani ning ang kasal, gahuna-huna ta na papel ra. Kung ang balay, ang pulo niya kahaligid anay na. Unsay may tabo sa balay? Mabungkag. Mao po na may tabo sa atong nasod Pilipinas. Kung kitang tanan di na mo tuo og kasal. Kung ang mga minyo magbulag na, anang panahon na makita na nato ang resulta sa giingon na papel ra man ang kasal. Wala man gud sila kabalo. Na ang resulta di ay ana nga statement. Kabung-kabul sa atong nasod. Di na mo kasal. Monang kanang ninyo bitaw na nagpabilin sa ilang pagka-ninyo. Bisan ka kamas-kamas. Muna'y gitawag nato karon og silent heroes. Kay kung kinitanan mga ninyo karon magbulag, bungkag sa datong nasod Isa may magmatutuan ng mga kabataan. Isa may mo guide aning mga kabataan. Aperte na rabang dahil at ulo karon. Wala na, maglisod. Maglisod atong nasod. Kaysa among kasinatian sa family court, sa wala pa ko na huwes, dire sa Anggo. Nagyapon ko nagtrabaho sa family court, mura og assistant sa buwes. Ang among court is family court. Sa family court, diha man gunang mga kaso bitaw sa mga children or minors ng below 18 years old. So, kining mga minors, di pa naglapisohon. Ay, bata pala din, so dili sila pisohon. Muan ra na sila og mga program para ma-rehabilitate. Sa among experience ang mga kabataan na ma-involved o crime atong gikan sa broken home. 98% yun. Wala gyud mga bata nga ma-involved, mga kuanan o kaso. Kasagaran maagid sa atong gikan sa broken home. So, meaning, kung wala naming kasal o kaminuon, ang atong mga kabataan mahimong makinaw kasagaran. Inana ka-importante ang inyong kasal Jenmal o Abigail. Dili lang importante para ninyong duha. Kung dili, makita siya sa atong nasod na importante kaayo para mo padayon ang atong nasod nga mo progress. Mo padayon ba? Otherwise, hindi ka magkiyos. Ang resulta ito, pag-ubot sa atong nasod. Okay. Now, wala po ng edad ni Junior. Kalamba, gawa sa Kalamba, Junior, na kay mga lugar nga napuyan. Temporary, trabaho, sila. Sambuanga, mga pila man kakatuig dito. Until what age? Unsa man pila na imong edad ato? Bata pa kayo. So pag man din ka nang dako? Sa Kalamba. Kalamba, balik lugar mo. Dito mga tao. O rin balik lugar mo Kalamba.
Gawas, ana, wala na dayon. Wala. Atong natako na ka, eskwela ka, amang taga-eskwela dahil. Kalambara. Dayon, nagtrabaho, agapon. How about you, Abigail? 23 years old pang po si Abigail. Nakaselect ko po sa Lanao. Lanao. Okay. Gilmar. Ano saan man mo nag-meet ni Abigail? Saan man tuiga? 2018? 2018. Hindi tawag ka? Ha? Ikaw, Abigail, dalaga yun. Okay. So, muna gitawag og under the law, legal capacity. Number 1 requisite ng land, declare nyo nga. Ako ulit ako dalaga. Ay, maugaling gitang din sa balaod na dapat may capacity to get married. Single individual. Okay. Number 2. Sa mga orasan makamata din mag. Gani ha. Mas 4, kaya na 5. Ikaw, Abigail. Yan. Gilmar, di asa mong mata. Siyempre, wala ka, mahindam na ka kayo. Mahina ka diri. Ang kinsang ng desisyon. Ang kinsang desisyon, ha? Mag-andam yan, ano diri. How about you, Abigail? Wala ka hulga, Gilmar? Ha? Ikaw, Abigail, wala ka gipugos? Wala po. Nabubuton, voluntaryo, ninyo kansa-kansa. Ngunay under sa balaod, itawag o consent freely given. Ang inyong pag-anhi diri with the intention of entering into the contract of marriage is gawas nun. Voluntaryo. Anong so man, what is the wisdom of the law? Making sure that the consent is freely given. Kay ang kaminyoon puno sa obligasyon o pagsulay. Nga panahon sa muabot ang pagsulay, na kusukusuhon na mo o ayo. Dili ka pwede mo atras. Kay imo man ang desisyon, wa man ka gipugos. Ang imong maistorya lang nganong ito. O labang lang. Okay? Naman sure ang consent, freely given. Katulo, ang authority sa officer. So, solemnizing officer. Kung sa korte, siyempre, authority ang judge ng pasal. Kaya appeal na sa aming function. Pero kanang sa simbahan, kinahanglan sila og license to solemnize marriage. Kaupat, aw na to ang ang inyong license nahatag ni 17 pa. Tapos pa. Mag-expire. September 14 ang expire. So within the validity of the marriage license. O ang inyong license, pinirmahan yun sa atong CBC registrar. So meaning, you have a valid marriage license. Inyong nasunod ang upat sa requisite sa valid na kasal. Ambak na ta adto ta sa rights and obligations between husband and wife. Mao ni pinaka-importante sa atong panabisgot. Kung mayon kag obligasyon, i-compare nimo sa word na want or desire. Want or desire, hindi sa imong gusto. Ang obligasyon, kasabot anak sa balaod, buhaton nimo. Bisagdi mo ganahan, bisagdi ka ganahan buhaton. Bisan pa og wala kay oras, mangita gyud kag oras. Bisan pa og wala ka kabalo sa una pagbuhat. Kinahanglan, you have to learn how to do it. Ha? Nanay obligation. Okay. Article 68. We divide into 3 ang Article 68. 3 basic obligation between husband and wife. Una, you are obliged to live together. Ana din ka
live together. Obvious mga dyan. Ay, bitaw makinig nyo. Uban. Obvious bitaw. Violation ani ka nang maglayas-layas. Away na gani mo. Muna giklaro ni sa balaod. In violation ang paglayas-layas. The law presumes that when you enter into marriage, you are matured enough na kay balo na mo mudala sa inyong mga kasuko, mga kabalaka, mga kabuol. So, pagani na mo abot nga panahon na magbangi mo to the point na di nakaganahan mo tanaw sa iyahang dagway, ay na nagpaagkaanak. Kinahanglan na amoy i-set up nga system of dialogue. Kada simana baron ama. Para kung sa mga galing mga ginagbay nga mga panagbangi, inyo nang masbutandaan. Di na moabot anak na punto. Ha? Kay violation na sa the obligation to live together. Number 2, you are obliged to observe mutual love, respect, and fidelity. O, unsa man ang love under the law. Unsa man ang love. Wilma? Unsa man yung mong ibate dahil ano kabalong ka ng lugma ka niya? Ang pagkita ninyo ba? Mga kalipay. Hindi ka katulog. Ito muna. Lagi. Ya, sige ra mag-chat. Ikaw July. Sige. Tulog pa excited na no? Saan kayo mong feeling? Basta naa siya. And vice versa. Is that the meaning of love under the law? Of course, the law recognizes and acknowledges that romantic love is important. Otherwise, walay magpakasal. Walay pakasal ng taong di kaganahan. Pagkalain ba ulit. Pero, the law is wise. The law knows that if the law wants a permanent union, dili pwede nga taman ra diha ang meaning sa dugma. Kay kanang inyong debate, mo na ito na to romantic love, emotional attachment, physical attraction, chemical reaction. Of course, this is a gift from above. Para musanay ang humanity. Pero, balo man ang balaog, the law is wise. Ang kaminyuon, kinanglag, bugat-bugat, mas ligoon nga, bukos. Munang gimo niyang obligasyon ang gugma. Once nga obligation ang gugma, action word na siya. Kinahanglan nimo buhaton. Okay. Basaha daw nito. Inyong duha. Both of you read 1 Corinthians 13. Anong duha? 1 Corinthians 13. Ang gugma mapailugon o balaloyan, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingon. Ang gugma dili masuk-anon o balikan. Ang gugma dili malipay sa kautan, pagdili sa kamatuoran. Ang gugma mapailugon, mulaong o mulaong. O diba? Nabantayan niyo mo action words siya. So, ato ni siyang i-apply sa kaminyon. You are obliged to be patient to your spouse. You are obliged to be humble and not proud. You are obliged not to be envious. Kaminyo na ka, may sampat
lupad na imong gugma, kay away mo. Pasensya ka sa imong spouse. Obligation siya, dili siya option. Meaning, watong ginin mo, bisag di ka ganahan. Kung bago pa inyong relasyon, ay, dali, kayo magpasensya. Ay, dugay kayo maabot yung muhang kwan. Sabot mo nga na, urasa. Dugay kayo, okay ra. Alam malit siya, pila ka oras, okay ra. Ninyo na mo, wata nila na, di ba? Gumot. No? So, walang kabalo ang balaod anak. Hindi mo ang obligasyon na magpasensya. Panahon sa inyo ang kaminyoon, daghang mga times na mawadaan kag pasensya sa inyong spouse. Labi na og kanang sige na ninyong hisgutan nga mao ni buhaton nga di niya buhaton. Tingnan mo. Tapoy kayo magpasensya. Di po kaganahan magpaubos. Mao bitaw naglalis mo. Kaya kahuna-huna ka nga insakto ka. Oh, insakto ko. Ako'y magpaubos? Ako'y magpasensya? Diba? Anak tayo na. Nawan ang tanaw ng mga nito. Tinuod na. Lisod na di kayo magpasensya. Labi na og naamong sa tunga-tunga sa inyong panagbangi. Maunang kabalo ang balaod na gihimo niyang obligasyon. Kaya kung ikaw pabuton, di man yun ka magpasensya. Di man yun ka magpaubos. Gimanduan sad ang banag asawa nga kontrolon ang kasuko. Busa, pag-upang ninyo, wala gani mo kinahanglan ang isa ka tawo adunay pagpamalandong sa iyang kaugalingon. Nanglan kabalo ka kung unsa ang mga butang nga makapalipay nimo, kay balo ka kung unsa tong mga butang nga makapasuko nimo, kay balo ka sa mga butang nga makapagukol kaayo nimo. Ug unsa ang mahinungdan nganong nabuol ka, nganong nasuko ka, ug nganong malipay ka. Every day you have to reflect on these things. Why? Because these emotions mauni magpuli-puli panahon sa inyong kaminuon. If you do not know about yourself, maglisod ka og pasensya sa imong patika sa inyong. Kaya wala man ka gani kasabot nganong nasuko ka, ang samot na imong spouse. Kaya kung nakahibalo ka, pwede man ninyo maistoryahan before magtabo ang panagbangi. Imo man siyang ma-communicate, ma-verbalize. Di na moabot sa punto nga, di mo magkasinabi. You are also obliged to always remember. Pangitaon, sandali ko. Pangitaon yun nimo ang kaayo nga anaa sa pagkatao sa imong spouse. Sayon ra kay ni panahon sa romantic period sa inyong relationship. But maabot ta ni 5 years, 10 years, daghan na kaayo mo mga kinaiya nga nang gawas nga mga hilad nga batasan. Higawas na. Kasagaran ang imong makita ang katurang hilad nga batasan. Ang iyang mga kaayo sa una nga nakapa-attract nimo sa iya, malimtan. Unang lisod kaayo, una-unaon ug balik ang mga kaayo sa imong spouse. Labi na naamo sa tunga-tunga sa inyong panagbangi. Busa akong ambag ninyo Gilmar o Abigail, urus-urus pa naman yung gugma karunong. Isulat na tanan ang mga qualities. Pamalandong ba ayo? Ang qualities ni Gilmar Abigail, yung isulat. Tanan din. Ikaw po Gilmar, isulat ang tanang qualities ni Abigail. May kanahan ko. Kay panahon nga magbangi mo,
ang imo na lang makit-an ang iyang nilad nga batasan, retrieve your list to be able to remember why in the first place ninyo. Pangutan ang mga ninyo, isog na oy, labi balik-balik na iyang sayo, di yun mo oo, or sabot na mo, ayaw nalang na balikan, maugay ako eh. Masipok yung ulo, wala imong pasensya. Muna lang yung makit-an permi. No? Pero obligasyon man nimo nga pirmi nimo pangitaon ang iyang maayong pamatasan, ang iyang maayong quality as a person. Ano bilang buhaton? Obligasyon pod sa banag asawa nga magpuyo sa kamatuoran. Ayaw mo pagpasword. Isod mo, para sa kuwa ba? Banag mo asawa, nga may password. So, anong bitag-itabuan mo naman kanyang password na? So, you are obliged to live in the truth. Obligasyon nimo nga musalig sa imong spouse. At the same time, obligasyon sa nimo nga ipakita nga ikaw kasaligan. So, ang kining obligation to trust is to win. You have to trust your spouse. At the same time, you are obliged to show that you are trustworthy. Okay? You are obliged not to give up. In every situation, bisan paog nagka-lisod-lisod na mo ayaw gyud obligasyon nimo nga dili mo give up. Obligasyon nimo nga kanunay mulaon. Muna akong gingon nga nganong na-enter, laban lang. And then, obligasyon sa banang asawa nga to bear all things. Obligasyon sa banang asawa nga pas-anon ang tanang butang sa inyong Panginoon. Tanang butang. Walay exception. Obligasyon, dili option. So you have to do it. Hindi dito ang obligation to love. Kung ninyo na ka, napasa na sa imuha. Sa tibuok kalibutan, ikaw na lang ang adunay obligasyon sa imong spouse. Bisan pa og tibuok kalibutan, nitalikod na. Bisan ang iyang pamilya nitalikod na sa iya. Ikaw, di pwede muundang paghigugma sa inyong spouse. Asa man gikan na bugat kaayo nga obligasyon. Manong gitagaan magkag obligasyon nga perting bugata. Na ang bisan ginikanan wala naman gibutang din sa laod, paasa naman sa imo. Of course, ang ginikanan bisan pag-unsa obligado siya o dili. Usually, padayon na ang gugma sa anak. Pero, sa balaod, ang obligado, ikaw. Diba ata ang ibuok, katibutan, your honor, mulat talikoda, ako, yung lugar pwede. Asang nagikan? Aperting bugata nga obligasyon. Di ka na sa imong pagdawat sa obligasyon. Kaya wak man kay obligation, hindi mo dawaton. Pero hang gikasal mo, munang gi-sure sa balaod, consent freely given. Kay ang bugat kaayo nga obligasyon sa paghigugma. Hindi mo nang gidawat. Obligasyon, ito na ta sa respect. So what is respect under the law? What is the meaning of respect? The respect that the law is talking about does not depend on the status of the person. Kung unsa na iyang nakampot, naatok ba siya? Daghan ba siya kaptanon? Dako ba iyang naabot sa iyang status sa iyang pagkatao?
po na nagdepende. Kung unsa ang iyang nahimo nga kamilab, kayang kinabuhi. Unsang may basihanan sa respect. What is respect under the law? Diri sa Panginoon. Nadoon naman may batang bagong nga tao, no? Kung naa ka sa doon sa batang bagong nga tao, what do you feel? We always feel positive. Why? Murag mo open yung heart. Because your heart knows that you were once a newborn baby, full of the goodness and love of God. Milagro di anong batang bagong tao. Gasa di na sa taas. So, kung gasa ang bagong nga tao ikan sa taas, ang atong konsya manifestation of God's great goodness and love to humanity. Mo bitaw na kung ang banag asawa dili ka anak hawang. Kay dako kaayo nga gasa o pribilehiyo ang maka anak newborn baby. Because of that, our heart has great respect to the Creator. That is the kind of respect that the law is talking about. Basic respect of the human dignity of your spouse. Because he or she was once a newborn baby, full of the goodness and love of God. Di ka pwede mo condemn sa imong spouse. Only the Creator. So, siyempre kung full of the goodness and love of God siya, ingon lugar niya mo siya, visit ka. Hayop ka. So, kana nga mga bilitling kayo nga mga word. Bilitling. Pwede niyo mo siya mayon. Di ba nagsabot ka ta? Ano man? Ano mo man diba? Sakit kayo. But never, ever tell your spouse, visit siya or hayop siya. Kay, baka dito, niagi dito anang pagkama, puno sa bugma o kaay sa Ginoo. Itang tanan. Nagdako lang ta, nakakuha ta din at nagararan sa Panginoon. Okay? So, all I respect. Under the law, butang na siya, love, respect. Kay kining respect, kung mulupad na inyo ang gugma nga romantic, kung magpabilin inyong respect, mahimo ng tulay para sa next phase sa inyong gugma, masmasan na mo, kauna-una na mo, di ba? Human sa gawas na imong kasuko or mga kuan, kauna-una ito na, naapo dahil ko sa'yo po. So, balik inyong romantic love. O kung kuan na mo, nakabungat ka ng mga hurtful words, na disrespectful words towards your spouse. Isod kayo, magpatak mo lang to. So, ayun, paano yun? Pantay yun na dili mo makakuha ng respect. Kay, tulay naman na siya. Pag may masmasan na mo, makabalik na mo sa inyong romantic love, mas mulawang ang inyong bugna. And then, tining obligation of fidelity, pagka matinudanon. To be able to perform, to make sure na kamo, inyong hagyo ng himo, kining obligasyon sa pagka matinudanon. Sa mauni at inyong kasahaan, pwede ninyo na guide. The both of you all. Pwede. The golden rule. Confucius says, do not do unto others what you would not want others to do unto you. Okay. Do not do unto others which you do not want others do unto you. Kung sa banang asawa ni, ayaw buhata.
sa imong kapika sa kinabuhi ang mga butang nga dili gyud kaganahan nga buhaton niya ngadto kanimo. So, unsa ang standard? Imuhang kaugalingon nga values o prinsipyo. Siyempre, ang imong values o principles mo man ay mag-dictate sa mga butang nga ganahan nimo. Hindi na mo ganahan. So, kini nga mga butang, di ka ganahan nga buhatan ka ani. Buhaton nimo lugar sa imong spouse. Maayo, di ba? O kinsa may imuhang di luiban anak, ay mo kaugalingon, imo ba ang prinsipyo, nya imuhang buhaton. So, what kind of person are you if you are doing that? So, bisan pag imong spouse naa sa imong atubangan or wala, tungod kay ang nagiya nimo ang imong kaugalingon nga values o prinsipyo, di gyud kang himuog nga butang masupak sa imong pagkatao. And so, you will be able to perform this obligation of fidelity. Faithful ba ka kasimba? Simba? Faithful ka sa pagsimba? Dili? Kapila naman ka masimba din? Kubukur ba ka? Salagsara. Ikaw, Abigail, faithful? Ano ang simbahan? Okay. Kadungog na mo aning state ni Jesus positively ang golden rule. Do unto others which you want others do unto you. Buhata ngadto sa inyong spouse ang mga butang na gusto kayo nimong buhaton niya ngadto kanimo. Paradox, no? Ikaw ang ganahan nga buhaton, nahimo siya, pero ikaw ang nahimo. So, in that case, di ka mo expect og dako, daghan kay sa imong spouse. Nga naman, ikaw ba mo buhat? Away pa mo anak. Basta na agad, naanay mo santong sa imong una-una nga ganahan kay ko nga buhaton ni Gilmar sa ako ah. Ikaw, hindi mo dapat. Ikaw na po Gilmar makahuna-huna nga ganahan kay ko buhaton ni Abigail sa ako. Ikaw, hindi mo dapat. Ang hanin mo. So, away pa mo, di na. Di po ka daghang demand. Kaya ikaw, mahimo, no? Oh, sige. So, mahimo yun ninyo ang pagka matilog-anon sa usap-usap. Ano ng Article 68, render mutual help and support. Ini nga support, lahat na nga support, hindi ni katong support nga Article 17 itong isa ka support. Ang support nga gihisgutan diri sa Article 68. Maotong support emotional, psychological, sa iyang pagkatao mismo nga kung naa siya problema o naa siya mga pangandoy, magsinuportahay mo. Article 69. Ang banal asawa magsabot asa mo mupuyo. Article 71. Ang banal asawa magsabot unsaon ninyong pagdala ang inyong panimalay, unsaon ninyong pagpadako inyong mga anak. Article 72. Kung isa sa inyo nagpabaya sa inyong mga obligasyon, pwede mo isumbong sa korte. Article 70. Bana og asawa adunay equal nga responsibility nga musuporta sa inyong pamilya. So, mo na ning support nga kasagaran ng mga dinggan ninyo. Support for education, shelter, sinina, medical needs, transportation, tanan para ang tao mabuhi. Ngunit, Article 70, ang banag asawa adunay joint responsibility to support the family. Article 209. Ini kasagaran malimtan sa banag asawa. Unsa man ining obligasyon sa Article 209? Obligasyon sa banag asawa nga mga ginikanan na nga mapadako ang inyong mga anak na adunay pagpakabana sa inyong nasod.
Parents are obliged to rear your children with civic consciousness and fidelity. Sa mga sabot anak, yun. Di man kayo na binagkot. Matalungan mo no nga, naatay balaod sa dili pagsunog. Ang plastic na garbage. Ano siya? Sabto ninyo ang bisdang sa balaod. Ano? Kung ipasabot sa inyong mga anak. Kabalungan mo nga naatay balaod sa waste segregation. Oh, sabto ninyo ang rason nga na ay waste segregation. Unsay connection aning balaod sa waste segregation sa mga baha nga nakahitabo sa Luzon, sa mga tao nga nagkamatay kung naay landslide. Inyo ng obligasyon nga mapasabot sa inyong mga anak. Dili pwede nga igo ra kang maluoy pagtanaw sa Facebook. Maluoy din ka nga igo namatay sila no, grabe uya dila na ampo na ta, dili lang ta magbaha, dili lang ta mag-ulan. Ibog na gid ang Ginoo nga. Kinahanglan ampo ang mag-ulan, mag-ulan. Ampo ra sad nga di magbaha. Ibog ng Ginoo. Tuod kay ang atong mga lihok dili sakto sa dapat buhatonon. Isip maayong mga citizen sa atong nasod. Igo ra gid ta magluoy-luoy. Pero ang mga basura panahon na ay mga kalihukan diya bitaw sa plaza, pagkaugma perting daghan ng mga basura. Obligasyon na sa ginikanan na mapasagot sa ilang mga anak. Obligasyon sa mga ginikanan nga mapasabot sa mga anak nga mamatuto sila, makabalo sila asa ilabay ang mga basura properly. Kung daghan kayong basura, nagpasabot na nga ang mga ginikanan nagpabaya. Asa man din na mga gibawaan sa pamilya. Kaya obligasyon na nga naa sa balaod nalimtan sa banang asawa. Okay. Busa, Gilmar and Abigail, obligasyon ninyo ha. Ang may anak, sabi pa mo mga anak, kinanglan updated mo sa issues sa atong nasod. Issue sa Pogo, pasa mo anak. Kinanglan mo updated, keep abreast of the news. Kanang mga kabahaan, manong mana. Kung sa atong pwede mahimo, be proactive. Obligasyon na, hindi na siya opsyon. Nanglan, masamtan na ninyo, samtang wa kami anak. Ayaw material lang ang inyong i-prepare. Hindi mismo ang inyong kaugalingan i-prepare. Okay? Sa Article 220, nangutana ko kung saan ninyo mo ka faithful sa inyong faith, inyong religion. Why? Because even the law acknowledge that we need spiritual and moral. The law states, parents are obliged to provide your children with moral and spiritual guidance. How can you provide your children with moral and spiritual guidance if you yourself are lacking in this aspect? So, ninyo gani mo day one, wala mo simba-simba o wala mo pag hinuklog sa inyong pagkatao, inyong relasyon sa atong labaw na karagahon. Sugday na na. First day sa inyong Kaminoon. Kay dili ta mulahutay sa Kaminoon kung wala kay kapit sa labaw na karagahon. Kay ang Kaminoon puno na sa unpredictable trials
Kahit lahi ang trial sa inyo. Kaya sa inyong mga nikanan, lahi kapag inyong trial. Kung wala mo ikapit sa labang pagkakahong, isod kaayo ma-perform kining obligation nga gi-enumerate sa balaod. So, the law is wise even in the arrangement of the law, the articles. Iuna niya ang Article 1 to Article 220 para di na mahitabo ang Article 221 sa inyong pamilya. Unsa man day ang naa sa Article 221? Article 221 states, parents shall be civilly liable for the injuries and damages caused by the acts or omissions of their children. Ang mga ginikanan, maoy manubag sa mga kadaot na mahimo sa inyong mga anak ngadto sa ubang tao o sa komunidad. Pero siyempre, kung inyong na sunod ang inyong mga obligasyon gikan sa Article 1 to Article 220, faithfully, ininuod yun nga pagsunod. Dili na may tabo ang Article 221 sa inyong pamilya. Kay, siyempre, magdako ang inyong mga anak na ligdong kung may maayong pamatasan. Hindi yun na, naghimog butang na makadaot sa ubang tao. Ligdong diya. No? Assignment, Article 220. Assignment ni mo, Julmar o Abigail, kay taas kayo yung Article 220. Isa ra akong i-discuss. Wala naman tay-tay. Gutom naman yung itong mga bisita. Nagluya na sila kay Ibang Kayon. Sige sila pamaypay. Ako po, tulo na akong sinod. So, ang dangon na itong Article 220. Himuon ako assignment ninyo. Ha? Okay. Isa na lang akong, sama, nakatabang? Gamay ra? Atong diskusyon ba? Nakatabang ba sa pagsabot ninyo kung sa ang inyong obligasyon? Bining po na inyong idol. Agad. Okay. Isa na lang akong pangtama. Para 100%. Unsay mas lisod? Magtukod og pamilya o magtukod og balay? So, agree. Correct. Mas lisod magtukod og pamilya kaysa magtukod og balay. Pero kung sa may diploma sa pamilya, imong mga anak nga hamtong maligdong adunay pagmahal sa nasod. Muna ang aim sa balaod. Maunang naagi ng balaod sa Panginoon. Kay kada pamilya gusto sa balaod na mga anak inyong maproduce ligdong ug adunay pagmahal sa nasod. Now, sakto man yung answer. Pero ato ang examine ang magtukod og balay. Sa pagkakaroon, dili ka makatukod og balay kung walay building permit. Ang building permit dili po na i-grant kung wala kay building plan na pinirmahan sa mga engineers. Ang kanang mga engineers di po na kapirma kung wala na sila ka pasang sa engineering course. Di po na katungtong og engineering course kung wala na ka pasal sa high school. Karon naanarbay 2-year track STEM kung engineering. Di po na katungtong og high school kung wala ni agig elementary. Di po na katungtong elementary kung wala ni agi o kinder. All these years of preparation just to make sure that the building that is constructed is safe for the people living in it. Ang kasal o Kaminoon na ay kurso wala. Wala no? Na ay board wala.
wala. Pero kabaluta nga mas lisod siya. Imagine. So, what irony. Nga mas lisod siya, pero ang balay noon nga masayon. Tilting taasa ang preparation. Sulay gani. Una-una. Engineer. Mga apply dito sa hospital para pagka-doktor. Madawat dili. Dili. Engineer niya, ang doktor, hindi ka na patawa ka no. Pero ang kami noon, isang kinsa, hindi mamina. Pero mas lisod. Patako ang bata. Magtukod ang pamilya. Kaya kung ako ay pangutanon, samtang na ako ito sa family court, sige na kung kakita ang mga kaso sa declaration of validity, makaingon yung mga, anong wala maging kurso sa kanilang? Anong wala maging board? Anybody can get married. Unya, ang resulta nga gusto sa balaod, makaproduce o mga bata na hindong na ay pagmahal sa nasod. Pero di kataas ang standard sa balaod. Pero ang musulod, anybody can get married. Because of that reality, Chelmar and Abigail, I hope you realize that you are not prepared to enter into marriage. And because of that, the burden to compensate for that lack of preparation rests on your shoulders. Nakita ninyo na kinahanglan ninyo apasun. Tulian ang lack of preparation. Maunang daghan karon sa atong mga kabatanunan na magbulag. Why? Sa una, bisan pa lack of preparation, may man to kay duol-duol raman yung pamilya. Kung naay magpagubot ang pamilya, daghan man kayo mo support. Imong mama, imong silingan, imong suon, mga uyuan, mga apuhan, mga uray na libot, ibuok barangay, imong kapamilya. Karon, labi na naka sa syudad, bisag imong silingan, wa ka kaila. That is the reality. Muna nga, karon, kung naay problema ang batang tawa, labi na kanang mga batang noon, kailangan maunaan na solusyon. Divorce. Why? Because they do not understand what they are getting into. They were not prepared for the obligation that they are accepting. So, Dilmar and Adelina, balona mo ha. So you have to study. If you have studied in your courses before, triple it. Read books about marriage, about relationship, about pharmacy. Kung siyempre, o kung ninyo mo, na inyong anak, emergency. Kadlawon ko, natirik ang mata. Kasi yung guwatom, wala mo kabalo. O dapat before that, kabasa na mo og medical, how to remedy emergency situation. Psychology of your spouse. Nga nung nagsapot-sapot niya siya, siya ka lang. Gusto akong pag-communicate, bana nga, di kalit lang, di mo tingog. Gusto may psychology sa usa ka asawa nga, nagminupos na. Pila. What to do that? That is an obligation. Ninyo, gapon mo? Dahil gapon mo din mo? Sagbungat tayo ang obligasyon. Okay, sige. What do you want? Bisaya or English? Bisaya. Okay, tindog na ta.
Okay. Mar, repeat after me. Ako, si Jermar, ni ako sa ubangan ni Abigail Socorro, Nabigyan sa photo. Idawat Dawa. ni Abigail. Nabigyan. Siyang ako, mahimong akong kapitas sa sarili. Nasa ako. Kita sa akin sila. Subay sa dalaos. Ako, Paul. Ako, si Abigail. Sa ubangan ni Ano yung karoon sa tubang ni John Mudawat Kudawat, ni Jermar si John na mahimong akong kapitas kinabuhi. Lumayong akong kapitan sa kinabuhi. Subay sa balaod sa Pilipinas. Subay sa balaod sa Pilipinas. Si Jermar, uyong ka ba nga si Abigail Socorro mahimong imong asawa? Ano siya? Uyong ka ba nga permanenteng makigpuyo kaniya samtang kamong duha buhi? Anda, tumanon mo ba ang imong obligasyon sa paghigugma, pagtahod o pagkamatinud-anon kang Abigail Socorro? Abigail, uyong ka ba nga si Gilmar, mahimong imong bana? Oo. Uyong ka ba nga permanenteng makigpuyo kaniya samtang kamong duha buhi? Oo. Tumanon mo ba ang imong obligasyon sa paghigugma, pagtahod o pagkamatinud-anon kang Gilmar? Oo. Okay. Both of you repeat after me. Dikit-dikit, isa ra kamay. Okay? Ang mandok mo madikit. Dikit ba? Na, okay. ang mic din pa doon sa inyo. Both of you repeat after me. Karong adlaw nga espesyal, Karong adlaw na siya. ako nagadawat kanimo. Okay. Mention ka ng Diyos pa. Bigay sa kirot. Isip, akong higala o kapika sa kinabuhi. Hangtod sa kamatayon. Nagsaad ako sa paghigugma, pagtahod, o pagdasig kanimo diha sa atong panaw sa kinabuhi. Sa mga adlaw nga kita makatagamtam og kalisod, nanumpa ako nga muumog kung mudasig kanimo aron pinaagi sa atong hiniusang paningkamot, atong makabot ang dakong kadaugan kaysa kung kita mag-inusara. Nanumpa ako nga buhaton ko matag adlaw ang pagpalambo sa atong gugma. Nasukad karon. Ikaw, kinensyon na ng Diyos pa. Mauna ang prioridad sa akong kinabuhi nga makig-uban sa imong kalipay ug muunong sa imong kaguon. Nga buhaton ang pagpalambo sa kahibalo ug pakiglambigo sa labang makaragahon. Nga kanunay abri ug magpuyo sa kamatuoran. Nga kanunay ang pinang ang atong kaminyong.
o ikaw, akong panggaon, hangtod kitang duha buhi. Magkahiusaon pa kita, sa gugma og kalag, sukad karon, sa kalipay og kaluoy, sa kahamugaway og kalisod, sa kapiskay og kasakit, hangtod ang kamatayon lamang, ang magabulag kanato. Okay, sing-sing. Okay, repeat after me ha. German. Sa'yo mo tawag. Okay. Okay. Tawag kasi. No. Suutak yung sing-sing. Suutak yung sing-sing. Timaan. Timaan. Sa kaligdong. Sa akong gugma. Sa akong gugma. Ug pagdawat kanimo. Ipagawat ko nimo. Isip akong asawa. Isip ang asawa. Nganong pa ako. Ngayon pa ako. Nga magmatinud-anon kanimo. Ngayon matinidaanin ko nimo. Sa kalipay o kaduol. Kalipay ko doon. Sa kapiskay o kasakit. Higugmaon ko ikaw. Ug tahuron sa tibuok kong kinabuhi. Okay, sulok na. Sabalo ba yun? Okay, tama. Hintayin mo ang tawag kayo. Okay, tawag. Suuta kining sing-sing. Timaan. Sa kaligdong. Sa akong gugma. Ug pagdawat kanimo. Isip akong bangon. Anong pa ako, nga magmatinud-anon kanimo, sa kalipay o kaduol, sa kapiskay o kasakit, higugmaon ko ikaw, ug tahuron, sa tibuok kong kinabuhi. Kung suot na. Aras? Pagawas din ang araw. Okay, action sa hatag na. Okay, repeat after me. Tawag niyo mo siya. Now, Dawata kining aras, dawat ang aras. isip timaan, Timaan. sa akong bugos, Sa akong bugo. nga pagpaningkamot, Napagpaningkamot. alang sa material, Alang sa material. nga kaayuhan, Nakayuhan. ug kalambuan, Ug kalambuan. sa atong kaminyoon, ug sa atong pamilya. Ug sa atong pamilya. Lutang na sa iyo. Naduol ang mic sa mata. Tawag niyo kami. Dawaton ko kini mga aras, Dawatin ko kini mga uban sa gugma, uban sa gugma. ug kahimuot O kahinoon. sa imong bugos, Sa imong gugo. nga pagpaningkamot, Kapag pagkakamo. o gamiton ko kini, O gamitin ko. alam lamang Alam lang. sa kaayuhan, Sa kayuhan. ug kalambuan O kalambuan. sa atong pamilya. Sa atong pamilya. Kibutang sa bulsa ni. Wala na buklot ha. Okay. Wala na lolo ko. Sabihin ko. Okay, Bello.
Belo. So, sagdi lang sila. Minaw. Ang belo, mao'y pandong kung asa mo mupuyo. Nagasimbolo kini sa proteksyon nga imong ihatag Gilmar ngadto ka Abigail Socorro. Si Abigail Socorro ipaubos nga sa imong proteksyon. Unsa man ang proteksyon batok sa not only physical but kaaway na moral, spiritual o emotional. So isip ikaw man ang protector sa imong asawa o sa imong pamilya. Nanglang strong ka ang character and physically, emotionally, spiritually, and psychologically. So asa man na imo makuha kundi gikan sa source of all strength, the Almighty God. Cord. Gilmar and Abigail, kining cord, simbolo niya siya sa walay katapusang tuyok sa inyong paghigugmaan. So, para dili din siya pabili din magtuyok-tuyok ang inyong gugma, kinahanglan ninyo in-nurture. Ayaw pabayaan ang inyong gugma. Wala pa umaan. Kuhona na may mga anak. Maulagi ang bando sa balaod na ayaw din yung kalimti ang inyong affection sa each other. Pumi din ang inyong nurture. O paligon din ninyo ang inyong pagsalig sa usap-usa. Katulad yung pagsalig na salig ka sa inyong spouse at the same time na akay kaakuhan na ipakita na ikaw kasaligan. And para matsay po lang yung pagtuyo nang kanunay mo mag-ampo, mangayo anang kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing ko. Bisan pa man maabot sa iyong punto nga mga pagsulay, kung naalay kalinaw ang inyong kasing-kasing o hunahuna, dili man mo ma-pukli. Magpabilin man mo nga matindi alang sa inyong kamay. Okay, pwede na kwaon ang cord. Ang belo, kwaon na cord. Okay? Tundog balik mo. Abigail. Balik mo. Gunit kayo sa inyong kami. Okay? Humanaman ang ceremonial pledge. Karon, ngayon ako sa inyong isa't isa ang inyong personal pledge to each other. Musa man, sa atong mga panghisgutan, bahin sa kanila. Musa po inyong ikasaad sa usap-usap. Magsugod pa kang Gilmar. Kulba. Ikan sa imong asilan. Ikan sa imong kasilan. Ano ni mas maayo kay wal preparation. Ikan din sa heart. Kaya mo yan. Laban lang. Love.
perfect nga. May mga asawa, dagan lang taon ko kakulian. Pero kung panikamutan niya, may mo kong kiss. May mo kong angay ko. Dapat sa imo at mga asawa. Labi ko, hindi na ako masaad na I will be the perfect wife you could ever have, but I will really try my best. And bisin pag sa bisin ang sa nga to mga kalisod, so maabot, kalipay, kalisod, binigay kong mabiyan sa mga kamatayon na mga magulak ka na. Okay. Ipagayon mo, buntay ha, pinag-away sa inyong mga mata. Final advice from the court. Manaman din yung kasal, no? Gilmar and Abigail. Magpabilin mo nga magmatinag-anon sa usap-usa. Nurture your love. Kaya, mulawong pa mo na. Abigail, bubui o pagpangga si Gilmar o ang umaabot ng mga anak. Ayaw gud kalimot sa pagsangkit sa labaw na kaliwangan. Pag makanunayon sa imo, pagtuo o paghiling. Ikaw po, Gilmar, igugmaa o hatagi o bilib ang pagkatao ni Abigail. Ang pingi ang inyong pamilya. Ang pingi ang inyong kaminuon. Ubani kanunay si Abigail sa sangkit sa labaw na kaliwangan. Kaila ba kag imbodo, Gilmar? Imbodo ba? Paano? O, paano? Ila ka no? Nagtuo ka, no? Isip mga Kristiyano, nagtuo ka nga ang tanang grasya gikan sa kaytasan muagi sa head of the family. So, mura kag imbudo sa grasya. Isip imbudo sa grasya, dapat dili. You make sure na dili masampungan ang imong pagka-imbudo. Kaom na imo pag-sure na di masampungan. Siyempre, kada adlaw, makig-communicate ka sa source of all graces. Kay, di ba, mag-ampo ta, atong pag-ampo, sa matag adlaw, tagain sa among kalamian. So, meaning mga grasya. Kay, ang Ginoo, muhatag na grasya, dili na tiningog nga sa katuig. Adlaw-adlaw ang iyang pagbubo sa grasya. Isip imbudo sa grasya alang sa imong pamilya. Kinahanglan, pirmi ka open. Kay kung anang adlaw, imong nasampungan ang imong pagkaimbudo. Ang grasya na supposed to be mugagayday alang sa imong pamilya, mausik sa kilid. Hindi na mausik sa iyo. Busa dako kayo ang imong responsibilidad na kanunay open kung abri alang sa grasya sa kalpasan. Naot unta Gilmar nga mahimo kang lig-on na haligid o maayong panag-ingnan sa imong mga anak. And atong mga tao, mga kapamilya, mga kahigalaan nga ni akaron saksi sa inyong kaminyuon, naot atong tabangan si Gilmar o si Abigail sukuro nga magmatinud-anon kanunay sa ilang kaminyuon. By the power vested in me by the Republic of the Philippines as presiding judge of MTCC Tangog City, pursuant to the laws of our land, I now declare to the whole world that Gilmar and Abigail Socorro are now husband and wife. Congratulations. Okay. Kesa, napilapilit para nakuha ka. Dili ka na pinapaspas. Napilit.
Hindi. Iyo. Ito nga lang kanina. Sige, ganito balik. Ayo kay kanan sir. Ay, Parents of the bride. Sir, gunit ka ni ma'am. Dua ka. Okay, isa pa. Closer kamay. Closer kamay. Kana. Okay, 1, 2. Okay. Parents of the groom. Standby lang mo, ma'am. Ay, sir. Balit. Next, please prepare the principal sponsor. Ay, dili lang ang kuan. Parents sa groom. May I request the principal sponsor? Ay, ma'am, wait, hindi lang ng picture sa sila, ma'am. Closer. Okay, next, principal sponsor. And also prepare the secondary sponsors. Okay, waki. 1,
1, 2, 3, walkie. Okay, next, secondary sponsors. Okay, next, mga abay. Okay, all the flower girls. That includes the ring bearers. Okay, please prepare the siblings of the bride.
also the sibling of the group. Sibling also of the group. Okay, next, please also prepare the friends of the bride. Friends of the bride. Friends also of the groom. Next is the other relatives.